And ito yung pinakamagandang part, guys. So, i-mind nyo na to. Ito yung mga swerte sa kaperahan. Mga kapiksi, no? So, you will definitely feel na pagkatapos ng itong kamalasan nyo, pagkatapos nitong pagiging stagnant nyo sa inyong kaperahan, dadating naman ang inyong mapapalitan, no? Mapapalitan siya. Mapapalitan ng swerte at pagpapala ang inyong buhay, kaperahan, mga kapiksi, and mararamdaman nyo na hindi lang yung abundance pero yung stability and security. Yun kasi yung importante, yung stable, 'di ba? Stable para hindi kayo namomroblema palagi, ganyan. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pangalan ang pamagat ng ating episode for tonight is fourth quarter kapalaran, mga kapiksi para ngayong October, November, December para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Comment down below guys if nakaresonate kayo sa mga messages. General reading lang. Tingnan natin guys yung mga paparating sa inyo, no, ngayong fourth quarter ng 2023. So, pwede nyo itong panoorin ng paulit-ulit, October, sa November, sa December, tas ibangga nyo dun sa inyong mga monthly reading guys para ma-check nyo. And then kung ano yung nag-resonate sa inyo guys, take that messages, okay? Alright. So, for some of you guys, no, there are new contracts na maaring dumating sa inyo, but maaring mag-undergo ito ng negotiation, mga kapiksi, and yung mga contracts na i-offer sa inyo, baka mas less yung ibigay sa inyo na offer. So, pwedeng, let's say, for example, bagong trabaho ito, baka mas less yung i-offer sa iyo na salary kasa dun sa desired salary na ina-ask mo or nine-negotiate mo. Ganun din sa let's say for example, baka nagbebenta kayo, may mga sales ganyan na may mga binibenta kayong lupa or properties or whatever, maaaring mas less yung commission na makuha mo based kesa dun sa ine-expect mo, unless meron kayong kontrata na pinirmahan before na fixed yung mga commissions nyo, diba? So, just tell yourself guys na everything is working out in my favor, no? So, if you believe na you don't deserve anything less, and kung feeling nyo yun talaga yung amount na deserve nyo, try to convince them as much as you could, but before you convince them, you should convince yourself first, no? You should convince yourself first na ito yung amount na deserve ko, so hindi ako tatanggap ng less sa amount na to. Alright? Bago mo sila makonvince, dapat makumbinsi mo muna yung sarili mo, mga kapiksi. And if you are negotiating, sabi ko nga, always kailangan dapat sinasabi niyo yung affirmation na everything is always working out in my favor, para kahit anong negotiation pa yan or anong sitwasyon pa yung pagdaanan mo, always magiging pabor sa inyo yung sitwasyon. Kumbaga, kung ano yung ine-expect mo, yun talaga yung ibibigay sa inyo, mga kapiksi. Alright? Okay. And then, for some of you guys, no, nakikita natin na medyo nai-stuck pa yung iba sa inyo sa past, mga kapiksi. So, hindi ka pa ready na mag-move on, nai-stuck pa kayo sa past, nakakulong pa rin yung iba sa inyo sa hawla. Especially if meron kayong negative circumstance na nangyari sa past na talagang sobrang malaki yung impact sa inyo, hindi nyo makalimutan, hindi kayo maka-move on, always kayo nag-spiral, always palagi nyo siyang naiisip, mga kapiksi. That's what's holding you back, okay? Yun yung nag-hold back sa inyo para maka-experience kayo ng mas magagandang experience sana or karanasan, journey, new chapter sa buhay nyo. So, you have to accept, mga kapiksi, na tapos na yun. It's already over. Kung meron kayong kailangang patawarin nyo na. Huwag nyo nang antayin na physical or verbal silang manghingi ng tawad sa inyo. Dapat kayo mismo yung mag-initiate sa isip nyo, no? Kahit no contact kayo, sa isip nyo na pinapatawad nyo sila para ma-remove yung attachment nyo from the past. Kasi hanggang hindi kayo nakakawala dyan sa hawla na yan,
pwedeng ma-experience nyo ulit siya, or pwedeng ma-stuck talaga kayo and wala kayo makitang magandang progreso sa buhay nyo. Okay? So, acceptance is the key. Forgiveness, very important. And wag nyong itali yung sarili nyo dun sa mga bagay na tapos na, because kayo din yung magsasuffer, mga kapiksi. Alright? And it's time to take action, guys, no? So, parang ito na yung huling hura mo for 2023 kasi fourth quarter na to, guys, no? Ito na yung last quarter ng 2023. So, ito na yung, kumbaga, ibuwas mo na yung full potential mo, full force ng iyong power. Sabi nga sa Eugene, di ba? 100% ng aking kapangyarihan. Okay? Sa mga nakakaalaw ng Eugene, comment down below kung nakaka-relate kayo. Malalaman yung mga edad natin. Pero gamitin nyo na, guys, no, yung 100% ng inyong kapangyarihan para talagang bago matapos yung iyong 2023, meron ka pa at least makita na magandang pangyayari, magandang ganap sa buhay mo na pwede mo naman siyang dalhin sa 2024. Okay? Alright. So, comment down below, Aquarius, if naka-resonate kayo dyan sa mga readings na yan. Tingnan natin yung mga paparating sa inyo, guys, ngayong fourth quarter. Shuffle ko to. Hahanapin ko yung energy ng Aquarius, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan and marami kayong matututunan. Alright, so Aquarius, guys, kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread, mga Kapiksi. Tingnan natin yung mga paparating sa inyo, guys. Combination ng positive and negative energy. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. So, hatiin natin siya sa tatlong reading, no, dahil sa tatlong months. Unahin natin itong for October. Pero anytime, guys, within October to December, pwedeng mangyari itong mga kaganapan na to, guys. Alright. So, meron tayong presence ng earth sign dito, mga Kapiksi, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, no, maaari kayo magkaroon ng conflict sa relationship, lalo na kung kayo ay may love life, romantic partner, mga Kapiksi. Maaari kayo magkaroon ng konting conflict pero mariresolve din ito. And dahil dito sa conflict na to, guys, malalaman nyo yung totoong intention ng partner nyo. Kumbaga parang marirealize nyo yung totoong value ng partner nyo, yung totoong value ng relationship nyo, kung gaano kayo kahalaga sa isa't isa, mga Kapiksi. And ang maganda dito, guys, itong person mo, willing siya na makipag-usap sa'yo, willing siya na isettle nyo, no, yung mga conflict nyo with one another, kasi this person medyo mature siya, no, hindi siya immature, medyo mature siyang mag-isip. Pwedeng yung iba sa inyo, guys, pwedeng literal na mas matanda siya sa inyo, or mature talaga, no, kasi may mga tao naman na kahit hindi matanda, pero mature mag-isip. So, and responsible, no? So, wag kayong mag-alala sa mga konting conflict. Wala namang relasyon na hindi nagkakaroon ng conflict, mga Kapiksi. Ang importante is magkaroon kayo ng pag-uusap and mutual agreement, no? Kumbaga magkaroon kayo ng expectation sa isa't isa, sabihin mo sa kanya kung ano yung mga ina-expect mo, and ganun din siya, alamin mo kung ano yung mga ina-expect niya from you, tapos mag-compromise kayo para magkasundo kayo and masettle nyo yung mga issues and arguments nyo, mga Kapiksi. Alright? So, yun yung nakikita natin for October. Again, guys, pwedeng anytime, no? Ito naman for November, mga Kapiksi. Yes. So, for some of you guys, wow, grabe. Pera-pera ito, no? Wow.
Puro wow puro wow na lang yung nasasabi ko kasi matatapos na yung inyong taglamig season. Samantalang papasok tayo sa taglamig, no? Pero yung taglamig season mo sa kaperahan, mga kapigsi, ma-overcome nyo na siya. Kumbaga yung mga yelo na nararanasan nyo sa inyong mga kaperahan. Pag kasi sinabing yelo, di ba, parang frozen, matigas, freeze, stagnant, malamig, ganyan. So, ibig sabihin, may mga financial struggles, financial loss even, ibig sabihin talagang kapos-kapos, ganyan. Pero, matutunaw na yung mga yelo na yon and unti-unti nyong mararamdaman na magiging mainit, no, yung daloy ng kaperahan sa inyong mga kapiksi. So, successful kayo sa pag-overcome, paglampas, no? Successful kayo na malalampasan itong mga financial struggles nyo sa buhay at saka merong tumutulong sa inyo, mga kapigsi. So, nalalampasan nyo yung mga pagsubok sa kaperahan dahil na rin sa ibang tao na tumutulong sa inyo. Pwedeng mga kamag-anak nyo, pwedeng mga kaibigan nyo or best friend nyo, o yung mga taong malalapit sa buhay nyo na talagang very willing sila na mag-extend ng help sa inyo. Angel number 666, guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. And ito yung pinakamagandang part, guys. So, i-mind nyo na to. Ito yung mga swerte sa kaperahan, mga kapiksi, no? So, you will definitely feel na pagkatapos nitong kamalasan nyo, pagkatapos nitong pagiging stagnant nyo sa inyong kaperahan, dadating naman ang inyong mapapalitan, no? Mapapalitan siya. Mapapalitan ng swerte at pagpapala ang inyong buhay, kaperahan, mga kapiksi, and mararamdaman nyo na hindi lang yung abundance pero yung stability and security. Yun kasi yung importante. Yung stable, 'di ba? Stable para hindi kayo namomroblema palagi, ganyan. So, again, i-mind nyo na to. Mind abundance, mind financial stability, mind financial security, mind swerte, no? Good fortune, good luck, swerte sa kaperahan, mga kapiksi, okay? So, i-comment nyo na yan sa baba, guys. Mind, pa-mind na lang, no? Para talagang ma-experience nyo. And hindi naman to nakakagulat, guys, kasi pag bare months, marami talagang pera. Yung mga tao, especially yung mga empleyado, kasi may mga bonus sila 13th month, sometimes may mga 14th month pa, diba? So, swerte, mga kapiksi, kaya manlibre kayo, okay? Alright, so yeah, comment nyo na yan sa baba, mga kapiksi. I-mind nyo na para sa inyo talaga yung mga kasaganaan na yan. And then, last, guys, ito. So, pagdating ng swerte nyo, guys, no, talagang unti-unti nyong mararamdaman yung pag-recover ng inyong finances. And sobrang magiging abala naman kayo. Yun naman yung kapalit nun. Sobrang magiging busy kayo, guys. Lalo na kung kayo ay may mga negosyo, ganyan. You will also face some kind of competition. Competition, palagi yan, nasa part na yan ng society, mga kapiksi, no? Palagi ko nga sinasabi sa inyo, simula ng mga bata tayo, palaging there's always competition sa eskwelahan, di ba, nag-uunahan kayo magtaas ng kamay. Pag alam nyo yung sagot, ma'am, sir, tawagin kayo, di ba, para kayo yung makasagot. So, ganun. Ibig sabihin, competition is everywhere, it's part of society, pero ginagawa nyo ang lahat, ang inyong best effort, mga kapiksi, para mapaglabanan or para magwagi kayo dito sa mga competition na to, guys. And yung iba sa inyo, I'm sensing na parang you're also competing with yourself, no? Parang pinapa-better mo kasi gusto mo mas maging better yung buhay mo kasi nga naranasan mo na yung mga financial struggles, no? So parang mas gusto mo na mas maging better yung iyong kabuhayan, kaya binibigay mo yung best mo, and parang nag-i-struggle ka to become or hard work, hindi naman struggle pero hardworking, ganyan. Binibigay mo yung best mo para maging better version ka ng sarili mo, mga kapiksi. And eventually, guys, no, nakikita natin may mga nagpapahirap talaga sa inyo. So, itong mga toxic na to, maaaring toxic na mga sitwasyon or bagay na kinasangkutan mo, and it's very painful. Kumbaga, maraming tinik
na-experience ka. Okay? Dahil sa mga problema to, especially sa finances, mga kapiksi. Pero, sabi ko nga, this is going to be over soon, di ba? Ma-overcome nyo lahat ng mga struggles nyo and finances nyo, and makaka-recover din kayo unti-unti. So, dasal lang, guys, no? Dasal lang talaga ang katapat. And, palagi nyong sabihin sa mga kapiksi natin na naka-resonate, no? Every day, in every way, my life is getting better and better. Okay? Especially kung meron talaga kayong pinagdadaanan ng mga problema. Okay naman sa Tagalog, sabihin nyo, okay lang ako, magiging ma-okay din ako, matatapos din to, magiging okay din ako. Everyday, mas lalo akong nagiging okay, ng ma-okay, ng ma-okay. Okay? Okay? Para maging ma-okay talaga kayo and matapos yung mga problema nyo, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below, Aquarius, if na-excite kayo sa reading nyo, and ito yung ating tawag dito, September money reading, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.